kung maalala ninyo, ang pagpasok ni General Torre sa compound ni Pastor Apollo Kibuloy, kung saan galit na galit ang mga kaanib at dinamay iyong relihiyong inaniban ni General Torre. In Jesus' name ka, Tori! In Jesus' name ka! In Jesus' name ka! Iglesia ka pa naman. Ganyan ba tinuturo sa inyo manalo? Nag-react ang INC TV, kanilang kinukumpirma na noon si General Torre kaanib sa INC. Tiniwalag umano sa INC. Ngunit tahimik kung ano ang dahilan bakit natiwalag si General Torre. Viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan. Tigil nyo na yan. Huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Noon. Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Kanilang programa, kinumpirma na tinitiwalag si General Torre. Pero magugulat anong dahilan? Isinapubliko yan ni General Marmel. Ating tatalakayin ito mga kapatid, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At may isinapubliko si General Marber, dating PNP chief sa ating bansa, kaugnay sa pagtiwalag. At kung totoo itong sinabi ni General Marbel, ibig sabihin, nabigo ang Iglesia ni Cristo na kontrole nila si General Torre. Kung maalala ninyo, kahit nga si Marcolita may panawagan sa mga miyembro ng INC ang pagsunod sa tagapangasiwa umano. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpasakop sa kanyang pamamahala ng ating minamahal na kapatid na Eduardo B. Manalo. At alam nyo ba, parang military pala itong sa INC, na kung kayo'y sumusunod sa tagapamahala, ang kanilang slogan, obey and never complain. Ito, sila si Karini at iba pang mga may tungkulin sa INC. Obey and never complain. At ano ang dahilan? Bakit natiwalag si General Torre? Ibig sabihin, si General Torre noon, naniniwala din na si Felix Manalo Anghel. At naniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo, siya'y tao, hindi kapantay ng Diyos dahil siya'y hindi Diyos. Ating inaniyahan ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Pakilagay din kung maaari, mga kapatid, kung saan kayo nakabase, nanonood sa ating video para ating malaman kung saan din nakaabot ang video ito. Comment lang kayo dyan. So,
balikan natin itong isang pangyayari na isinapubliko ni General Marbel noon dahil nung pinasok ni Tory ang compound ni Pastor Apollo Kibuloy. Makita din natin sa profile ni General Torre sa Wikipedia na ang profile niya nakasaad bilang former member of Iglesia ni Cristo. Pero tahimik ang Iglesia ni Cristo kung talaga bang natiwalag si Torre maliban lang sa kanilang INC TV. Tinatalakay talaga na natiwalag daw umano si Torre. May mga ulat din at video sa social media na nagsasabing natiwalag daw si Torre sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Pero, alam nyo, galing mismo ni dating PNP Chief General Marbel. Siya ang nagsapubliko na ang dahilan sa pagtiwalag ni Torre ay may kaugnayan sa pagtanggap niya sa kanyang assignment dito sa Mindanao, lalo na sa Region 11, yun ay Davao area. At ng kaniyang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy na kontrobersyal na pastor, pero naging kaalyado din sa INC sa political group na pag-uusapan mga kapatid. Yeah? Oh. So, matapos kumalat itong galit na mga supporters ni Kibuloy na pinangalanan ang INC. In Jesus' name, God, or in Jesus' name, God! In Jesus' name, God! Iglesia ka pa naman. Ganyan ba tinuturo sa inyo manalo? Ayan, nag-react dito ang INC TV at sila mismo ang nagpahayag na hindi na nila kaanib si Torre. Pero, hindi sinabi kung ano ang dahilan bakit natiwalag si General Torre. Ang aligasyon nila dyan, laban kay General Torre. Ay, yan. Kita-kita, viral naman to sa social media. Oo. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan. Tigil nyo na yan. Huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, Oo. ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Noon. Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Oho. Nila sa 1,000 mahigit na pulis na naririyan. Oo. Ba't naman sinisingle out ninyo Iglesia ni Cristo? Oo. Di ba? Baka ako naniniwala dyan. Baka kung 1,000, 100 yan. Baka 1,000 dyan puro Katoliko Eto, Dahil, bakit sinesingle out si Torre? Lalo na, hindi lang miyembro ni Kibuloy. May nauna nating ipinakita din dito, yung kaanib mismo, umaamin, kaanib ako sa lokal ng INC at nagagalit kay Torre. Na-interview yon. Bakit? Dahil yung anak umano niya ay nag-aaral sa paaralan, iskalar sa paaralan ni Pastor Apollo Kibuloy. So kaya galit siya kay Torre. Pero si Torre, siya ay nagpatupad lang sa warrant of arrest sa very controversial na pastor. Ang reklamo dito sa mga sa programa ng Net25, bakit na-single out umano si Torre na Iglesia ni Cristo ka? Ang daming pulis. Siguro, sa mga pulis diyan, mga libo na pulis ay mga Katoliko. Bakit Iglesia ni Cristo? Sa aking opinion yan, natural, dahil si Torre kilala na kaanib noon sa Iglesia ni Cristo at di pa nila alam noong pinasok ang tahanan, ang compound ni Pastor Apollo Kibuloy, di pa nila alam na tiwalag si General Torre. Siya ang namuno para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Ba't hindi naman kayo nagagalit sa mga Katoliko? meron pa. Ayun, ba't di kayo nagagalit sa Katoliko? Pero may nakita tayo.
grabing galit nila sa mga pulis nung nakapasok sa compound. Hindi natin alam kung anong mga reliyon nyo. Pero mga pulis pinagalitan talaga sa mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Iba't ibang mga Yun ang ating sinasabi sapagkat nasa Mindanao yan. religion dyan, di ba? Oo. Maaaring may Muslim at kung ano pa. Yun. Iba pa. Ayun. So, hindi dapat isinasali. Huwag po. Lalo at hindi naman pala totoo. Oo. Again, inuulit ko po, si General Torre po, General Nicolas Torre, ay hindi naman na po kaanib ng Iglesia ni Cristo. Hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero inaamin na dati kaanib, natiwalag. Hindi lang nila sinabi anong dahilan bakit itiniwalag si General Torre. Dati po siyang kaanib. Ayo. Kasi sa iglesia po ay may pag-aalis No? no? May tinatawag pong pagtitiwalag. Kapag no? una, meron ka na labag. Ayan. Pangalawa, hindi ka naman naka-aktibo, di ba? Oo. Baka nga, pangatlo, meron ka mga sinuway. Yan. Di ba? Oo. So yun po, sana'y maliwanag na po sa lahat. Merong sinuway. So, yon dahilan kung bakit itinuwalag. Dahil ano ba ang motto ng INC sa siktang tatag ni Felix Manalo? Ito pala motto nila. No? Obey and never complain. So, kung mag-complain ka sa ipasunod sa inyo, kaugnay dito, siguradong may disiplina ang iglesyang tatag ni Felix Manalo. Pero, si General Marvel, ito ang isinapubliko niya. Bakit at ano ang dahilan na natiwalag si General Torre? Torre, Abalos, hahabulin ka namin ng kaso. Then let it be. That's how the police, pagiging police. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po isa secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na wag tanggap So, from his religion, ibig sabihin, nalaman ito ni General Marvel galing kay Torre dahil humingi siya ng pahintulot na isa publiko niya ang dahilan kung bakit umano natiwalag si General Torre. pintong Region 11 as RD Region 11. So, ibig sabihin, nandyan sila sa Region 11, Davao area na yan. Wag daw umanong ipatanggap ang Region 11. So, ibig sabihin, kung iyon ang pasya, kung saan umanib at anong lokal si General Torre, hindi niya sinunod, yun ang dahilan kung bakit natiwalag siya. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. So lahat po ng tao, hindi ko na po papatagalin. Alam kong hirap na hirap po kayo. Nagpapasalamat po ang ating presidente sa inyo. And Okay, yan. Pagkatapos nahuli si Pastor Apollo Kibuloy, si General Marvel nagpapasalamat sa mga tauhan sa PNP na nagiging kabahagi sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. So, kung ang batayan na natiwalag si General Torre dahil nilapitan siya at sinabihan umanong huwag tanggapin ang Region 11, yun ay Davao area. Ngunit sabi ni General Marvel, service first, so ibig sabihin, di na control nila si General Torre na kung maalala natin, panawagan lang ni Marcoleta. Diba? Anong panawagan niya? Sa mga miyembro, mananatili na sumunod
sa tagapangasiwa. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong daigdig. Sana po ay manatili tayong lahat sa maalab na paglilingkod at sa puspusang pagganap sa mga gawain ng Iglesia at lalong-lalo na po ang pagpapasakop. At yung pagpasakop na yan ay may kaugnayan yan sa sinabi nila sa t-shirt lang, obey and never complain. Kung di ka masunod, may posibilidad magiging katulad ni General Torre na tiwalag. So, ibig sabihin, si General Torre, tulad ni Senador Marcolita, naniniwala din sila. Mga professional ito, mga matataas ito, na may mga matataas na tungkulin, pero sa pamamagitan ng aral ng INC, naniniwala sila na si Kristo'y hindi Diyos, tao. Imagine, si Felix Manalo, anghel, si Panginoon Jesucristo'y tao. Dahil may batayan, ginagamit nila na talata, plus lalo na yung pinag-chap-chap-chap-chap na mga aklat katoliko. Ibig sabihin mga kapatid, sa programang ito, ating ipabot na kahit anuman ang katayuan mo sa buhay at posisyon mo sa buhay at tungkulin mo sa buhay, lalo na sa ating pamahalaan, kung di mo talaga pag-aralang mabuti ang pananampalataya mo, madala ka sa maling akala. Imagine, si Kristo, tao para sa kanila hindi kapantay sa Ama, and then siya ay tao at hindi Diyos. Meron silang batayan, kaya kahit si Marcolita, senador, abogado, may researcher, nadala. Si General Torre, nagiging hipi pa ng CIDJ, magaling mag-imbestiga, pero nadala. Sa anong aral? Na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Nadala. So, ibig sabihin, kahit ano pa ang katayuan sa buhay mo, pag di mo pag-aralan ang pananampalataya mo, madala ka sa maling akala. Bakit? Etong mga talatang ito ginagamit ng mga ministro. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo, ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Ayan. Isa yan sa batayan ng INC na ang ating Panginoong Jesucristo daw ay hindi Diyos. Bakit? Dahil siya ay anak ng Diyos. Yan ang ginagamit nila, mga kapatid, na talata, no? Ang ang Mateo. Tanong, dahil ba ang ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag sa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 17, na anak ng Diyos? Siya ay hindi Diyos? Kung pag-aralan natin ang Biblia, mga kapatid, ang ating Panginoon Hesukristo hindi lamang anak ng Diyos. Taliwas sa aral na nakasulat sa Pasugo Magazine ng INC na siya ay anak ng Diyos, pero wala daw umanong mabasa sa Biblia na Diyos anak. Yun ang kanilang paulit-ulit. Di nila alam na may mabasa pala. So, ulitin natin. Sa paggamit nila sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 17, mga kapatid, ang ating Panginoon Hesukristo, hindi lamang siya anak ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos anak. Siya ang ikalawang persona sa Santissima Trinidad. Pero,
bakit sinabi sa San Mateo Kapitulo 13, San Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, na binanggit ng ministro na ang ating Panginoon Kristo ay anak ng Diyos. Tinawag siyang anak ng Diyos. Dahil ang nakasulat kasi diyan, Mateo 3:17, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. O na mga kapatid, ito ay nagpapakita ng ugnayan ng Ama at ng Anak sa loob ng Santissima Trinidad. Ugnayan ng Ama at Anak. No? Dahil ang anak, of course, mas mababa siya sa Ama. Ang anak ay terminong nagpapakita sa relasyon, hindi sa pagiging nilikha, mga kapatid. No? Kaya yung ginamit nilang talata, hindi yan katibayan ng ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. So, ang tanong, bakit sinabi sa Biblia, halimbawa sa San Juan Kapitulo 14, versikulo 28, mismo ang ating Panginoon Hesus nagsabi na mas higit ang Ama kay sa Kanya. Bakit sinabi niya yon? Ang sagot ay nakabatay sa konteksto, mga kapatid, ng pagkaanak na nagkatawang tao. Yon ang tinatawag na incarnation. Higit ang Ama sa anak sa kalagayan, hindi sa kalikasan. Sa Biblia, dalawang kalagayan ang anak. Sa kalikasan, divine nature, kapantay siya sa Ama. Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay eesa. Ang verbo, ang salita ng Diyos ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At tandaan natin, si Santo Tomas mismo, San Juan Kapitulo 20, versikulo 28, isang deklarasyon sa pananampalataya na sinabi ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Pero pagdating na sa interpretasyon ng mga INC na mga ngaral, ang pahayag ni Santo Tomas, di katanggap-tanggap na tunay yung Panginoon ko at Diyos ko sa Juan Kapitulo 20, versikulo 30, dahil nagugulat umano si San Juan Kapitulo 20, 28, nagulat daw umano si Tomas. Kung magulat, ano ba ang pahayag? Panginoon ko o Diyos ko? O Diyos ko po. O, yan ang pagkakaiba. So, ang buong kapuspusan, mga kapatid, ng pagka-Diyos ay nananahan mismo sa ating Panginoon Jesucristo. Mabasa yan sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 9. So, sa pagka-Diyos, si Jesus at ang Ama ay kapantay. Sa kalagayan ng pagpakababa, yung tinatawag na incarnation, mas mataas ang Ama sa ating Panginoon Jesucristo. Nang nagkatawang tao si Jesus, mas mababa siya. Bakit? Tingnan niyo yung Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Kahit na siya'y nasa anyong Diyos, nagpakababa. Ano daw? Iniiwasan ba nila yan? Kahit nasa anyong Diyos, nagpakababa. Kaya nga, sinabi niya sa 14, ako at ang Ama, ang Ama ay higit sa akin. Pero alam niyo, may babala ang mga alagad, ang mga tagapagturo noon. Lalo na si San Juan, sa mga taong hindi maniniwala na si Kristo'y tunay nga nagkatawang tao. Asan yan? Ikalawang Juan, Kapitulo 2, Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, ito ang mabasa natin sa Contemporary English Version. Many liars have gone out into the world. These deceitful liars are saying,
Jesus Christ did not have a truly human body, but they are liars and enemies of Christ. Yon sa contemporary English version na ginagamit ng mga ngaral, lalo na sa INC, mga kapatid. No? So, kundi talaga pag-aralan, madala talaga sa ganitong uri na pangaral nila. Tuloy natin. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. O, yan. So, paano ninyo sasagutin gamit yang Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, na ang ating Panginoong Hesukristo ay ginawang Panginoon. So, therefore, dahil siya ay ginawang Panginoon, abay, hindi na siya Diyos. O, para maunawaan ninyo mga kapatid, halimbawa, no, gamit nila yan. Halimbawa mga kapatid, yung isang guro, kinumbinsi siya na gawin kitang guro sa isang paaralan. Ang tanong, di ba siya guro dahil gawin siyang guro sa isang paaralan? Guro na siya. Okay. Sa litra por litra na gusto ng ibang mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, alam nyo, sa kanilang mga pasugo magazine, nakasulat talaga yan, na si Kristo'y tao, sa susunod, pakita natin, siya'y tinawag na anak ng Diyos, pero walang mabasa na siya'y Diyos anak. Wala daw. At hindi lang yan, mga kapatid. Yung ginamit na Juan Kapitulo 10, versikulo 30 para lusutan lang ng mga taga-INC ang kanilang letra por letra. Ang susunod nilang panlitong katanungan diyan sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Mabasa ba diyan sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30 na sinabi na ako at ang Ama ay iisa, sila'y iisa sa pagiging Diyos? Mabasa ba yan? Well, dahil gusto sila letra por letra, paano nyo sasagutin? Ginamit nila, mga kapatid, alam nyo ba? Anong ginagamit nila? Yung tinatawag na Amplified Bible. Bakit? Tingnan natin, silipin natin. Juan 10:30 sa Amplified Bible. I and the Father are one. In essence, nature. Yun. Nasagot ang kanilang katadungan kung silipin nila ang daladala nilang Amplified Bible. Napakalinaw pala. Sagot yan sa kanilang hinahanap na nagigibang isa sa pagka-Diyos. I and the Father are one. In essence, and nature. Huwag niyong sabihin na di nila nabasa yan sa tagal na nila na ginagamit ang naturang talata. Huwag niyong sabihin di niyo nabasa yan. Pagkatapos, yung hinahanap nila, walang mabasa na siya ay tinatawag na Diyos anak. May mabasa na anak ng Diyos. Sandali muna. Di ba ginamit ng mga ministro itong Bible na ito? Nakita nyo ba kung ano yung hinawakan? No. Palapitan natin. Ito po, ang salita ng Diyos. Dahil bawat doktrina nila, ginamit nila sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 17, ginamit nila ito dahil bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Anong punto dito? Dahil ginagamit nila ang salita ng Diyos at sa matagal ng panahon sinasabi nila na sa Biblia si Kristo'y tinatawag na anak ng Diyos, pero walang mabasa sa Biblia na siya'y Diyos anak. Well, sandali muna. Tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18 sa
ginagamit nila ang salita ng buhay. Yan. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O ano daw? Ipinakilala sa atin ng Diyos Anak. O, akala ko ba walang mabasa sa Biblia na anak ng Diyos? O Diyos Anak? Ano ngayon? Di ba? Napakalinaw. Napakalinaw. At mas malinaw pa sa sikat ng araw, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo sa Biblia ay tinatawag na anak ng Diyos. At yung Biblia na yan ay Biblia pa na ginagamit mismo ng mga INC sa kanilang programa. Yan. Ginagamit nila mismo ang naturang Biblia, mga kapatid. Ngayon, puntahan naman natin itong ginawa siyang Panginoon. Juan, Gawa Kapitulo 2, versikulo 30. Yon ang kanilang ginagamit, mga kapatid, para 36. Para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Ano daw? Tingnan niyo. Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. Hindi Diyos si Kristo. Hindi siya kapantay sa Diyos. Dahil ginawa lang siyang Panginoon. At tinatalakay natin ito dahil, ulitin ko, nakita niyo naman na kahit ano ang katayuan mo sa buhay at posisyon mo dito, pag di mo talaga pinag-aralan yung mga talatang ginagamit ng mga ministro, talagang mapauo, at tulad ni Marcolita at ni General Torre, madala ka talaga. Imagine, obey, never complain. Diba? Yan ang madalas na ginagamit ng mga ministro ng INC, Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, para kontrahin, para pasubalian, mga kapatid, ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi daw porket Panginoon ay Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo. So, para sa INC, may dalawa silang Panginoon. Panginoong Diyos, ang Ama, at Panginoon na hindi Diyos, si Kristo. So, ang rason nila, mga kapatid, dahil daw may Diyos na ginawang Panginoon si Kristo. O paano ninyo sasagutin pag gagamitin ng mga ministro at mga mangaral sa INC itong Gawa Kapitulo 2, versikulo 36? Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ayan. So di po ba malinaw na ginawa siya na Panginoon? Gawa Kapitulo 2, versikulo 36. So, kung ganon, di umano Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Now, paano ninyo yan sasagutin, mga kapatid? O natandaan ninyo, dahil literal ang kanilang pag-unawa at letra por letra ang kanilang gusto, kaya bawat doktrina at pangangaral nila may katumbas na salin ng Biblia. Kung literal ang pag-unawa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos dahil ginawa siya na Panginoon. At ang Diyos daw ang nagawa niya na Panginoon. Therefore, hindi siya Diyos. Sa Acts chapter 2, verse 36, God made Jesus as Lord and Christ. Kaya lumalabas tuloy, mga kapatid, na
meron ng dalawang Diyos ayon sa kanila. Kung paniniwalaan na si Kristo ay Diyos. So, kaya pag-aralan natin mabuti dahil yung uri na illogical reason nila mga kapatid sa talata ng Biblia na ginagamit nila, alam ba nila na sa Biblia meron ding mabasa na God made, sa English, ginawa ng Diyos. Na ano? Diyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 sa New International Version. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Diyan mabasa na God made him who had no sin to be sin for us. Lalabas pala na itong Kristo na pinaniniwalaan nila, bagong gawing made no sin ng Diyos, nung bata pa, hanggang lumaki siya, ibig ba sabihin, noong bata pa siya, makasalanan siya, at nawala lang ang kanyang kasalanan nung sinabing made no sin. Kaya, mag-ingat mga kapatid sa maling interpretasyon sa Biblia. Lalo na merong kakulangan ang mga pamilya ngayon sa pagtuturo sa katesismo. So, dami talaga kahit nag-aral ka pa sa paaralang Katoliko, pag madiscover ninyo ang ganitong uri na interpretasyon sa Biblia at wala kayong background sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, lalo na sa apologetics, siguradong madala talaga. So, yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 36, mga kapatid, ang tanong diyan, kailan ba nag-umpisa ang pagiging Panginoon ni Kristo? Kaya, para sa kanila, hindi siya Diyos. Natandaan natin, hindi nila binasa dahil pinutol nila mga kapatid, lalo na sa mga ngaral sa INC, ang talata bago dumating yung Acts chapter 2 verse 36. At iyon ang Gawa Kapitulo 2 versikulo 34, 35. Ano po ba ang nakasulat diyan sa Gawa Kapitulo 2, 34, 35? Ito po ang ating mabasa. For David did not go up into heaven, but he himself said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. See? Yun ang iniwasan diyan. Napansin niyo ba sa talata Gawa Kapitulo 2 versikulo 34, 35? Yan sa 34 hanggang 35 ay naikot lang ni San Apostol Pedro, mga kapatid, mula mismo sa sulat ni Propeta David sa Lumang Tipan. At yun ay sa Awit Kapitulo 110, versikulo 1. Ano po ba ang sabi sa Psalm chapter 110, verse 1, New American Version? The Psalm of David, the Lord says, to you, my Lord, take your throne at my right hand, while I'll make your enemies your footstool. So, diyan, klarong-klaro na ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 34, 35, diyan sinipi sa Awit Kapitulo 110, versikulo 1. Ano daw? Ang Panginoon ay nagsalita sa isa pang Panginoon. Napansin niyo? I am